bilang isang dating executive secretary na nasa gobyerno ka, ano po ba talaga yung nag-inspire sa'yo para pumasok sa larangan ng politika o para tumakbo bilang isang senador now? Unang-una, Maharlika, nabanggit ko ito nung ako ay nagbigay ng aking, nagsumite ng aking kandidatura at sinabi ko nga sa aking pahayag na bilang opisyal at formal ng aplikante ninyo para pagkasenador, kinakailangan kong tugunan yung mga tinig at pakiusap ng higit na nakararami. Subalit, walang tinig at tinatratong maliliit na mga Pilipino na pagod na sa pangunahing problema ng ating bansa. Ito yung korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. And here we are again, tama yung sinasabi mo, it has become a vicious cycle. Dalawa lang, Maharlika, ang panahon o season sa Pilipinas, wet and dry. Alam naman natin kung kailan ang tagulan. Alam naman din natin more or less ilang bagyo ang bumibisita sa ating bansa kada taon. Alam din natin more or less kung saan yung palagi ang entry point ng bagyo. And yet, makikita mo, walang ginawang paghahanda ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pang-ilang bahana ito. Hindi noong July, na fact-check na agad yung kasinungalingan nila pagdating sa flood control funds na 500 billion pesos sa loob ng 2 taon nung bagyong Karina. Ito lang makailan, itong Setyembre, I think, yung bagyong Enteng, lubog na naman ang malaking bahagi ng Pilipinas. At ito na naman, Setyembre lamang yun, Oktubre pa lang, isang buwan nakakalipas, lubog at marami na namang namatay. Nakakalungkot at nakakagalit dahil this is not the kind of life that we all deserve. Hindi ito yung buhay na nararapat sa mga Pilipino. Maging ikay mayaman, maging ikay middle class, maging ikay katamtaman lamang, o hindi kaya higit sa lahat kung ikay mahirap. We all deserve more. We deserve more from the government. That's why we demand for transparency, accountability dito sa mga namumuno sa ating gobyerno ngayon. And this is what I stand for. And that is why I joined itong ating midterm election for next year. Yeah. Tama po kayo, Attorney Vic, na 2 season lang ang Pilipinas, wet and dry, di ba? Nakita ng taong bayan ngayon na sobrang palpak po talaga yung disaster preparedness. Pag ikaw po ay nakaupo na bilang isang senador, ano yung measure na pwede mong magamit or idea right now na sa tingin mo yung ma-implement sa taong bayan na hindi na ganito yung responde na ngayon pa lang magpipress briefing o magbi-briefing dito sa gobyerno kung saan yung mga tao ay lumubog na nga. Kumbaga wala po talagang walang preparedness eh. So we all know that already. You as a public servant, ano yung measure na pwede mong magawa? Nahin natin, Marlica, papagod na tayo, magalit na tayo. What we need is relief from corruption. Pahinga, hinto, pause sa korupsyon. Not another relief operation. Yung relief operation, pantawid lamang yan. Pero hindi kasi natin nasusubaybayan yung buhay ng nasalanta ng bagyo. Pag alis yung nagbigay ng relief operation, hindi naman natin sila kasama, yung mga nasalanta ng bagyo, na nagwawalis, naglilinis ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Yung kanilang mga appliances na nasira at yung kanilang mga salaset na nabaha at nalubog sa tubig, kinakailangan nilang palitan yan. Wala na ho tayo ron. Wala nang relief na darating. Sariling kayod na naman nila yan. Kaya ang kinakailangan talaga natin, yung aking pag-anyaya sa higit na nakararaming Pilipino, join me in this campaign at isulong natin itong war on corruption. Ulitin ko sa iyong programa, Maharlika, ang punot dulo, the alpha and the omega ng maraming problema nating mga Pilipino dito sa Pilipinas ay ang budget at ang korupsyong ginagawa nila sa budget. If only ipinatupad at ginamit sa wasto
yung 500 billion pesos flood control funds, hindi natin sila titigilan dito. Sisingilin natin sila rito dahil marami na namang buhay ang nakitil. Marami na namang batang namatay dahil sa korupsyon ninyo dyan sa 500 billion pesos flood control funds na yan. Nasaan yan? Inubos ninyo in a little over 2 years. And then here you are again pushing for the passage of the proposed budget for next year amounting to 635 trillion pesos. Magkanong pera na naman ng budget ang inyong nanakawin dyan? Mga kababayan, magalit na po tayo. Hindi ito ang buhay na kinakailangan natin. Ilang bata pa ang mamamatay. Ilang probinsya pang kailangan mong ilubog sa baha para tayo magsama-sama at labanan itong panlulokong harap-harapang ginagawa sa atin. And when I will be blessed with your mandate, kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at maging senador, pangungunahan ko, sinabi ko na ito, ang tunay na oposisyon at ang ating babantayan ay ang budget. Sapagkat uli, maniniwala ako na ang alpha and the omega of our problem is the budget and their corruption and their greed. Yan ang problema natin, Marlica. Attorney Vic, napanood niyo po ba yung during the briefing sa National Disaster Risk Management with the President and John Vic Remulla, na kung saan, DILG Secretary, na kung saan inire-report niya, dinidiscuss nila kung ano nangyayari sa Bicol Region. Tapos meron doon na nakuha ng video na napaganon si Marcos Jr. na sinasabi niya na ano ba gagawin natin? As a president, I mean, tama ba yung ganyang reaction na nakikita ng publiko na very weak ang presidente na hindi niya alam, tinatanong niya yung kanyang mga cabinet secretaries, ano ba gagawin natin? Na parang problematic na problematic. So kung napanood niyo po yon, ano yung view niyo sa ipinakita niyang kahinaan o weaknesses? Well, it only validated the statement made by Vice President Inday Sara Duterte most recently that he doesn't know how to discharge the function of the office of the President. When you preside over an ongoing disaster, kinakailangan alam mo na ang gagawin mo dahil lahat ng tao sa ilalim mo nag-aantayan ng command from you. If you do not know what to order or what to command, yan ang talagang mangyayari. And all the issues na pinagmimitingan during live telecast nung yung briefing na yan, dapat yan before dumating, bago tayo hinambalos ng bagyong yan, alam na nung mga tao all the way to the barangay level kung ano ang gagawin nila. Nangyari na yan, nagawa na yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Meron tayong preemptive evacuation, pre-positioning not just of the relief goods, but pre-positioning of government assets, tractors, trucks, heavy equipment, so that in case of a wide magnitude of destruction or inconvenience doon sa locality, papasok na yung mga tao dyan at madali na tayo magkaroon ng clearing, madali tayong gumawa ng rescue, yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating Maritime Police, even the Armed Forces personnel, dapat nandiyan na yan. We cannot be reactive all the time. We have to be proactive. Dapat bago pa dumating yan, alam mo, Marlica, ang pagresponde sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng political eh. True. Hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientist natin eh. Ang galing nung namumuno ng Department of Science and Technology natin eh. All they have to do is to listen to him at sundin yung kanya mga payo at sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa dyan at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. And then kaya talaga nakakagalit, maraming Pilipinong namamatay eh. Ang dami na namang namatay. Merong nagsi-circulate na video, viral na yon, Marlica, hindi ko alam kung nakarating sa inyo dyan sa Amerika. Doon sa Bicol, 4 yata na magkakapatid. Kung hindi man magkakapatid, 4 na kabataan, sabay-sabay nalunod, patay. Yeah. Hindi ba nakakagalit yun? Wala nang empathy sa taong bayan ang administrasyon ni Bongbong Marcos.
And what? Ano sasabihin natin? Maghintay tayo ng another how many more years? So how many more deaths should we see, should we witness until he ends his term? Itong nakakagalit. Kawawa tayong mga Pilipino. Samantalang ang ginagawa lang ng kanilang gobyerno, kurakot dito, kurakot dyan. Ulitin ko, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs? Pangatlo na ito, na lumubog ang napakaraming bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sabihin, we're just making a political issue out of your SONA statement. No. Madaming namatay. Ang daming namatay. At kung habang ongoing, yung mga pagdaloy pa ng tubig, marami pang madidiskubring patay.